Hello, Eleanor. If you have any questions for me, you can ask me now. May chance po ba kami mahire dyan from Philippines? Like, wala pa kaming experience in an international school. Yung tanong mo po ay kung may chance. Lahat naman may chance. Siyempre, may chance. Basically, understood na dapat eligible ka muna. So, paano ka magiging eligible na makapagturo sa labas ng Pilipinas? Kasi, whether international school man yan or United States, pareho lang naman ang eligibility. Ano yun? Dapat at least may 2 years ka na relevant teaching experience. Okay? Kung wala, hindi ka pwede mag-apply. Okay? Next, dapat meron kang home country teaching license na valid. So, kung wala, syempre, hindi ka rin pwede mag-apply. So, wala kang chance matanggap. Tama. So, dapat meron ka English proficiency. Hindi naman nangangailangan ng IELTS, ng TOEFL, TESOL mostly, Siguro kung English ang a-applyan mo, as an English teacher, maaring i-require kayo ng mga English certification na ganyan. Pero ako, hindi naman po ako English teacher So, physics major ako. Never pa akong nangailangan ng IELTS, ng TESOL, ng mga TOEFL, ganyan. Hindi pa. So, kung diretso ka sa Pilipinas, pwede ka bang matanggap? Opo naman. Hindi naman po yan, although I have to be like for real here. Siyempre, kung may experience ka na outside of your home country, ibig sabihin naka-experience ka na ng international na curriculum, siyempre meron kang advantage. So, halimbawa, may dalawang aplikante, yung isa diretso galing sa Pinas, yung isa galing na sa ibang bansa. Okay? May international teaching experience na siya. So, ibig sabihin, meron na siyang exposure sa ibang kultura, sa ibang curriculum. So, siyempre, meron siyang edge. Okay? Advantage lang yon. Hindi lahat po ng mga international schools ay nagre-require ng experience sa international curriculum. Yung kaibigan ko po, na ang tagal-tagal na nagtuturo sa mga international schools, before nun, galing naman siya sa Pilipinas diretso. Natanggap naman siya. Sa kanya ko nalaman yung tungkol sa pagtuturo sa international schools. Okay? So, diretso siya from Philippines. Wala siyang experience sa international schools or international curriculum. So, syempre, habang ang isang eskwelahan ay mas mataas, mas malaki, ibig sabihin, sorry no, nahihirapan po, sabihin niyo maarte ako, nahihirapan ako sa Tagalog. So, while the school is, while an international school is getting bigger, like there are tiers to international schools. There's top tier, middle tier, and lower tier, right? So lower tier means they're international schools, but the tuition is not very expensive, right? That may be, for instance, in the Philippines, international schools like, I would say, Southville might be an example of a low-tier international school, and mid-tier international school, I would say, might be, say, Manila, International School of Manila, right? So, that's not even top-tier international school yet. So, habang mas nagiging sikat or mas mahal yung eskwelahan, mas mataas po ang standard nila. Mas mataas yung qualification. So, ibig sabihin, mas competitive. Medyo mas mahirap makapasok sa mga ganong international school. Kasi yung mga yan, mas picky. Mas gusto nila yan. Minsan nga, may nationality pa silang required, di ba? So, pero may chance ka. So, ibig sabihin, kung wala kang experience sa international school or international curriculum, targetin mo yung mga low-tier, mid-tier, hanggang magkaroon ka muna ng experience. So, maraming mga low-tier, mid-tier sa Asia. Huwag muna tayo mag-aim ng Europe. Kasi ako mismo, hindi ako mag-a-apply sa Europe na, for instance, kunyari, sa Switzerland, sa Germany, di ba? Or international school sa UK. Kahit ako na may experience sa international school, say for instance sa US muna, hindi ko muna yun i-aim. So, dun ako sa mid-tier. Etong school ko dito sa Russia, masasabi siya na mid-tier based sa aking pagbabasa, no? So, meron pang mas mataas dito. Maraming international school sa Moscow. So,
may leverage ka, meron kang advantage kung may experience ka. Pero hindi lahat ng school ay nag-require ng experience sa international school. Kaya ang suggestion ko, i-target nyo muna yung mga low tier, mid tier na international school para hindi masyadong mataas ang qualification. Okay. Hello ma'am, if a teacher does not have any experience in US, pwede pa rin. So parang pareho lang yung tanong na yun, di ba? Ito po share ko lang sa inyo. Sa ngayon, ang mga international schools sa Russia ay nasa isang predicament. Okay? Dahil, recently, na-declare ng Russian government na ang International Baccalaureate ay isang undesirable na organization. So, ibig sabihin, illegal na magkaroon ng IB na curriculum, no? So, yung school nga namin, syempre, naging problema niya yan. Kasi IB ang school ko, ngayon hindi na siya pwede maging IB. Pero marami namang international curriculum. So, ngayon, kaya sa tingin ko sa Russia, sa ngayon, parang medyo hindi sila, kahit nga yung school ko, hindi ko na siya nakikita doon sa scroll. Umalis sila. Siguro, chine-check muna nila yung water, kung kamusta yung magiging, climate, political climate. Kasi bawal ngayon. Gusto nila talaga, parang mag-focus sa Russian curriculum yung mga tao. So, kaya sa school ko mismo, maraming teachers ang aalis. So, yun ang reality. So, kung ang target mo ay Russia, marami pong international school dito. Sa ngayon lang, hindi ko alam kung gaano kadali makapasok sa ngayon. Okay? So, yun po yung sagot ko sa inyo. Pinost ko po sa wall ko ang lahat ng mga international school sa Moscow na naghahanap ng teachers ngayon. I-try nyo po yun. Maalam nyo naman, di ba? Tsaka alam nyo sa totoo, dahil marami ngayon ang ayaw sa lugar na to, di ba? Ayaw sa Russia. So parang isa rin sa mga naging result niyan, nahirapan sila mag-hire ng mga teachers na mga puti. Kasi ayaw nga ng mga yun dito sa Russia. Kaya ang suggestion ko, i-try nyo pa rin. Pinost ko po sa wall ko. Okay? So far questions are in Tagalog. So I'm speaking mostly Tagalog. Let me see. Diyan po ba sa Russia, ma'am? Need talaga na currently teaching but have an experience in kindergarten po. Opo So, isa po kasi para, eto po malinaw, isa sa mga requirements para po makapasok kayo sa mga international schools ay ang recommendation from your current principal. So, ibig sabihin, kung hindi kayo currently teaching, wala kayong current principal at the time of your application. So, yun po yung magiging challenge nyo. So, pwedeng iba siguro, i-accept kayo, explain nyo na lang kung bakit hindi kayo currently teaching. Pero, gaya po ng sinasabi ko sa mga post ko, competitive ang application, syempre, mas sure na matatanggap ka kung mas mataas yung qualifications mo. Kung nyari may dalawang aplikante, yung isa currently teaching, yung isa hindi, syempre, may advantage yung currently teaching. Kasi importante yun sa kanila. Dahil, lalo na kung matagal na kayong hindi nagtuturo, medyo alanganin yung mga schools na mag-hire. Kasi syempre, ang gusto nila yung currently teaching dahil iba na yung mga bata ngayon. 'Di ba? So, gusto nilang malaman kung kamusta ka as a teacher sa panahon ngayon. Yung mga bata. No? Kaya mo ba yun i-handle? Ganyan. Updated ba yung knowledge mo sa curriculum? Updated ka ba sa educational technologies, ganyan. So, isa yun sa magiging challenge mo kung hindi ka currently teaching. So, sino yung current principal mo? So, ang kailangan na recommendation letter kasi dyan, at least 2 supervisors at isang colleague. Okay? So, pero, ito po ang prinsipyo. The only way for you to know for sure is to apply. You will never know unless you try. So, kahit yan ang sinabi ko naman na advantage lang naman yun kung currently teaching ka, i-try mo pa rin, di ba? Hindi naman natin alam ang
swerte ng bawat tao. At saka, basta make sure na kapag in-interview ka, talagang yung performance mo sa interview, talagang papahanga sila. They will be willing to overlook what you're lacking. Kasi makikita naman nila yung potential mo sa interview. Kaya napaka-importante ng interview. Pero syempre, ang reality, ang una nilang makita yung papel, yung resume mo, yung iyong mga document. Okay? So, ang master's degree ay hindi requirement sa US at international school, pero advantage siya. Laging ganun, no? Lalo na kung hindi ka eduk major, dapat may master's degree ka, at least. Sorry, ang hirap tingnan ng mga tanong kumagalaw. Okay. Recognize po ba dyan sa kanila yung credentials natin? Or need pang ipa-recognize sa education ministry nila? Recognize naman, kasi ako nga, di ba, nandito naman ako. Bastang alam ko, kasi sila po yung nag-ayos ng papeles ko nung aking, so na-hire na muna ako, di ba? Tapos, nung pagdating ko dito, ipinapasa sa akin yung original na diploma at transcript. Sila na ang nag-apply ng aking teaching license. So, graduate po ako ng PNU, BS Physics. Dahil nakakuha ako ng teaching license dito sa Russia, ibig sabihin, recognized siya. 'Di ba? So, ang teaching license pati dito sa Russia ay walang expiration. So, forever na akong pwede magturo dito sa Russia. Charot. Okay, yun po, no? Walang expiration ng teaching license dito. Mostly po, ay ano pong major o specialization po ang hinahanap po. Thank you po. Sa mga international schools, lahat ng subjects mula preschool to high school. Okay? Hindi kagaya sa US na ano lang, mostly, number 1 sa US, diba, yung SPED. Sunod na dyan, STEM. Tapos, ELA. Nag-hire din naman sila ng mga ibang subject areas, diba? Sa international schools, mas malawak yung subject area na hinahire nila. So, parang bigyan ko lang kayo ng idea. Siguro, ang hindi lang siguro, syempre, no? Hindi naman I'm not throwing shades, no, against Filipino major. Syempre, kung Filipino major ka, wala naman pong Filipino na subject sa ibang bansa. So, sa tingin ko, yun lang ang medyo mahirap, no, makahanap ng work overseas sa international schools kung Filipino major ka. Kasi wala namang ganong subject sa mga international schools. So, preschool to high school, all subject areas. Pero, syempre, pinaka-in-demand ang STEM. So, ang SPED, paano yung SPED? Hindi kagaya sa US na yung SPED yung blockbuster, diba? Siya yung number 1. Ang SPED sa mga international schools, hindi ganun ka in demand. At kung meron man, kadalasan, ang tawag sa kanila, mga learning, ang tawag dito? Parang assistant. Kasi, tutulungan lang nila yung mga batang may special needs. Hindi kagaya sa US na may klase na separate, no? Yung ESE. At ang tawag ay SEN. S-E-N. So, pinost ko rin sa wall ko yung mga international schools na naghahanap ng SEN teachers. Parang learning specialist ang tawag sa kanila. Parang ganun. Yun lang. So, next. May need ba na ipa-evaluate ang credentials? Wait lang Wait lang po Kumagalaw kasi. So, kung may experience ka na outside of the Philippines, like nyan, Vietnam, sa tingin ko, mas meron ka ng mas may edge ka na. Diyan po ba sa Russia, ma'am, need talaga na currently teaching?
nasagot ko na to, no? Hello po, ma'am. 18 units, nasagot ko na rin. Mostly po, major, nasagot ko na yan. Gumagalaw, sorry, no? Pabalik-balik lang. Need ba ipa-evaluate ang credentials from PH para dyan sa Pinas? Ano po kayo tanong na to? Okay. FCE, Foreign Credential Evaluations, hindi siya kailangan sa mga international schools. Nagpa-FCE lang ako para sa USA. So, para dito sa Russia, hindi ako nagpa-FCE kasi hindi naman lahat ng countries ay nire-recognize yan. Ang bawat country may kanya-kanyang paraan ng pag-evaluate ng equivalency ng degree ng isang foreign trained na teacher. So, dito sa Russia, wala po akong FCE. Alam niyo po, kung nagpa-follow kayo sa page ko, ilang beses ko na po na-post yung kung saan kayo makaka-apply, diba? Yung mga recruitment platforms, Scroll, TS, yung Search Associates. Sa totoo po, dun yun na po malalaman kung ano ang requirements, kung ano ang eligibility, kung anong hinahanap ng eskwelahan. Kasi may iba-iba ring unique na hinahanap yung mga schools eh. Kaya, ang nabibigay ko lang sa inyo ngayon, yung general na alam ko. Okay, so, ayun po ang suggestion ko. Puntahan nyo po yung mga pinost ko na mga recruitment platforms. Ganun lang naman po talaga yun kasimple. Kahit sa US, sa J1. Diba nag-post na po ako ng mga J1 visa sponsors? Nakalagay naman doon kung anong gagawin. Sabi ko, ganto, ganyan. Ganun lang po talaga siya kasimple. Huwag nyo na po yung pagdudahan. Sa tingin ko ibang teachers kasi parang sa sobrang simple ng steps, eto na ba talaga to? Parang mas gusto nyo yung mahirap. Parang hindi kayo naniniwala. Nagganyan lang kasimple. Puntahan nyo lang, diba, pinost ko, ito yung mga J1 visa sponsors. Pwede nyo i-google yung mga pangalan ng mga visa sponsors na yan. So, pupunta kayo sa website nila. Mag-create kayo ng account. Diba? Paano mag-create ng account? Para ka na nag-create ng account sa Netflix, sa GCash. Diba? Anong kailangan mo? Kailangan mo lang ng login name at email. Huwag niyong gagamitin yung DepEd nyo na email. Gumawa kayo ng personal nyo na email. Huwag yung work email. So, once nakagawa na kayo ng login name at ng password nyo, doon nyo na makikita sa website, step 1, step 2, step 3, step 4, documents na kailangan i-upload. Ganun lang po siya kasimple. Once nagawa nyo na po yun, may kukontak na sa inyo. Sa email. Kaya make sure yung email nyo maayos, no? Baka may 4,000 unread messages dyan. Hindi nyo mababasa yung message na galing sa mga in-applyan nyo. Okay? Ganun lang po siya kasimple. Huwag nyo na pong isipin na, ay, ganito lang ba kasimple? Baka mali to. Legit ba to? Di ba? Pagdududahan nyo pa ang lola nyo, di ba? Ang tagal-tagal ko na nagpo-post. Wala naman akong mapapala kung, di ba? Hindi naman ako nagpo-post din ng mga ng mga bogus. Okay? So, yun po, no? Puntahan nyo lang yung mga, hindi nyo kailangan for international schools, no? Isa lang dyan ang gawa nyo ng account, okay na. Kasi sa totoo, pare-pareho lang naman sila ng mga pinopost. Ng mga hiring. Okay? Kapag naman sa J1, sa US, ang suggestion ko, mas marami, mas maganda. Okay? Kasi wala naman pong batas na nagbabawal na ang teacher ay mag-apply sa iba't ibang visa sponsors ng sabay-sabay. Walang ganon. Hindi yun bawal. Okay lang. Go ahead. Kasi, kung sino yung unang sumagot sa inyo, edi doon na kayo. Yun na yung person nyo. Okay? Huwag kayong mag-a-apply sa mga placement agencies. Hindi nyo kailangan. Okay. Next. So, ang FCE, hindi, ano lang yan. Ang FCE parang pang ano lang siya. Canada, United States. Kasi yung ibang countries may ibang requirement. Okay? So, huwag kayo basta-basta magpapa-FCE. Sayang yung pera nyo. So, dito sa Russia, wala na akong binayaran. Sila lahat yan. Binigay na lang nila sa akin yung registration. Sabi nila sa akin. Sabi sa akin sa isya, hey Sharon, here. Do you know you can teach in Russia forever? Kasi wala expiration. Okay, good news. Wait lang .
Ang hirap. Teka lang, kukunin ko na lang yung laptop ko Kasi nahihirapan talaga akong makita sa phone yung mga tanong. Lilipat na lang ako dun sa kabilang kwarto. Kwarto to ng anak ko. Ginawa ko naming opisina. Okay. Buksan ko na lang yung laptop. Kasi hindi ko po makita yung mga tanong nyo Wait lang last 7 minutes na lang pala, mag-out na ako, char. Wait lang hindi ko makita yung mga tanong. Sige, try ko ulit hanapin. Maglo-load pa. Alam nyo kasi po, dito sa Russia, kung hindi kayo mag-VPN, wala namang Facebook, walang Netflix, walang YouTube. So ngayon, dalawa yung concern ko, internet connection at VPN. So kaya, kapag mabagal, either na-disconnect ka sa internet or na-disconnect ka sa VPN. Okay, how long does it take? May nakita kong, oh, hi Isaiah. I'll answer this question in English because he's from Ghana. How long does it take agencies to screen teachers for school districts? So, you are referring to US applications, right? My laptop turned off. No bad. Okay, so for J1 visa, so we'll just focus on J1 visa teaching application because H1B is kind of out of the table at the moment, right? So for J1, if you start your application to visa sponsors in, say, October, you will hear from them right away once you have your documents uploaded, right? Depending on the process of the J1 visa sponsor, sometimes they would first interview you. So when they receive your application, they're going to evaluate the documents that you sent just so they know you are eligible to apply. Do you have at least 2 years of relevant teaching experience? Do you have a valid teaching license? All those eligibility requirements. And then they will contact you. Most of them will conduct an interview first. It's called a pre-qualifying interview. They want to verify the information that you uploaded on their website when you created your profile, right? Your account. And then everything else will be done through email. They will tell you that you passed their pre-qualifying interview. So all this can happen within 2 months. So if you start your application to J1 visa sponsors in October, you should already know whether you qualify or not before the end of the year. So that means at this point, you should know, say, until December, whether you are qualified or not. Okay? So, yep. Sometimes the answers will be within 24 hours. It could be within a week. It really depends. And also, it depends on how many teachers are applying. If you're applying to EPI, which is really highly sought after, they have so many applicants. Sometimes it could take them like more than a week to respond to your application. Okay? So, and then by January, you will be matched to school districts. Okay? So if you qualify to J1 visa sponsors, you don't have to look for your own school district. They're going to match you with a school. So, and then through your email, they will tell you that these school districts want to interview you. Okay? If you pass the interview, they will tell you within 24 hours. Sometimes it's within a week. So usually when your performance is stellar, some of these school district officials or school principal will tell you right away after the interview, hey, we are interested in hiring you. So that's really good. That's good news, right? For my case, it took 2 days before I got the job offer. So it means that I passed the interview.
And then so the interview with the school district or the principal will be, say, from January up to May. May is kind of late already, but there are still school districts who are interviewing teachers until May. And so, starting, say, March through July is the visa application process. By July until September, that's when you fly to the United States. So if you're applying as a J1 teachers and all your papers are ready and you pass all the interviews, you will surely arrive in the US next year, starting July up to September. Okay, so it's very important that you are prompt in uploading your documents, and make sure that you always check your email, because that's how they will contact you. Make sure that your email is clean. You should even check your junk or spam folder. So it means 6 months total. I'm sorry guys, because my laptop is dead. Okay. Ano pong month ang the best na mag-apply po dyan? Dapat nag-start na po kayo. Okay, yun po yung dapat nag-start na kayo ngayon. Wait lang. Buksan ko na isa ko pang phone. Okay, so para sa US, pwede na kayo mag-umpisa simula, actually US at international school. October, ang application hanggang mga March. Kung mag-uumpisa pa lang kayo ng February or March, medyo huli na kayo. Kasi kailangan yung bigyan ng panahon yung visa application. Lalo na po kung mag-international schools po kayo, may requirement po ang Philippines na OEC, Overseas Employment Certificate. At matagal po yun. Okay? Anong level po tinuturuan nyo, ma'am? Dito sa Russia, ang tinuturuan ko ay middle school. Ang middle school ay grade 6 hanggang grade 10. Tapos, ang high school ay 11 to 12. Nung nasa US ako, ang tinuturuan ko ay grade 11 at 12. Oscar Beran, can I apply po kahit na US na? Siyempre, wala naman po silang, anything against a teacher who's already in the US. Can I apply? So, nasagot ka na, can I apply po kahit nasa US na, of course. Okay lang po ba walang teaching license sa PH? Hindi po pwede. Kailangan po meron po kayong valid teaching license. Dakota. License sa PH. So, are you saying you have a teaching license from another country? If you do, then that should be fine. So, most of the schools will accept teaching license from your home country or from your country of residence. So, if you are currently, you're currently teaching in Thailand, and that's where you got your teaching license, you have a valid teaching license in Thailand, you can use that. Hindi po ako full-fledged na education graduate. May 30 units plus po ako nakuha sa secondary education major in math. Graduate po ako ng ECE. Tapos ko na rin po yung ACAD requirements po sa MAED major in math po. Based sa iyong description, pwede ka naman mag-apply sa mga international schools po. Okay? So, pero syempre, gagaya po ng sinabi ko kanina, lagi namang merong sino ang mas may edge. Syempre, mas may edge yung EDOC graduate. Pero kung engineering graduate ka at magtuturo ka ng math, okay lang naman yan. Basta make sure meron kang valid na teaching license. Mas mahigpit ang United States pagdating sa alignment ng credential at ng ituturo mo compared sa mga international schools. Hello teacher, nandito po ako sa Russia. Licensed teacher po ako sa Pinas. Hang on. Wait lang, gumalaw na naman. Sa Pinas,
No, in teaching postgrad MA, pero hindi po teaching work ko dito. Naghahanap ng school, baka may alam po kayo. Ma-share, salamat po. Ma'am, na-post ko na po sa Facebook ko po, yung mga international schools na naghahanap ng teachers. Okay po. So, ngayon, hindi ko syempre alam yung process, paano kung nandito ka na. Hindi ko po alam din yung current yun na visa status. Opo, pero pinost ko po sa wall ko yung mga international schools sa Moscow na naghahanap po ng teachers. Okay, pwede nyo po yun i-try. Again, yung pong shinare ko na mga recruitment platform ng international schools, worldwide po yan. Okay? Kasali dyan ang United States, New Zealand, UK, Asia, worldwide. Ma'am, how's the cost of living po? Rowena May, so, pag nasa international school ka, sa totoo, dahil sa halos lahat libre, wala ka nang pakialam sa cost of living. 'Di ba? Sagot naman nila yung bahay mo, sagot naman nila yung insurance mo, yung transportation mo. Kami libre yung pagkain dito. So ako, sa ngayon, honestly, wala naman akong pake sa cost of living. Pero since nagtanong ka, ang cost of living dito sa Russia, napansin ko, depende no, depende sa services, depende sa kung ano yung product. May mga bagay na mas mahal dito kumpara sa Pilipinas, may mga bagay na mas mahal sa Pilipinas kumpara dito. Pero definitely mas mura dito kaysa sa United States. So ganun po no, ang advantage po ng pagtuturo sa mga international schools dahil sa mga halos lahat libre na sa kanila, sagot nila apartment mo, pinaka-importante yan. Who cares kung mataas ang rentals sa bansa na yun, di ba? Hindi mo naman yun babayaran. Sagot naman yun ang eskwelahan mo. Yun yung maganda sa mga international schools. Wala kang makikitang ganyan sa United States na mga libre-libre. Kumusta ang behavior ng mga students dyan? So Sir Mark, hindi ka po ba follower ng page ko? Anyway, pinost ko na po yan. International school po, ang mga bata ay yung mga mayayaman, tapos ang mga pangarap niyan ay makapag-aral sa mga Ivy League school sa ibang bansa. So, kaya, at ang discipline din ng mga bata nakadepende sa kultura din ng bansa. Dito sa Russia, kultura din nila yung pagiging disiplinado, na siniseryoso yung pag-aaral. Kaya dito, compare sa US, hindi ko po problema yung behavior ng mga estudyante ko. Sa katunayan, hindi ko nagamit ang aking sick leave last year. Nagamit ko this year kasi kailangan ko pumunta sa Moscow. Nag-leave ako. Pero hindi dahil sa, alam niyo yung mga teachers, iba, uma-absent na sakit-sakitan. Actually, ayaw lang natin pumasok. So, US kasi gamit na gamit ko yung leave ko doon eh. Dito, hindi ko nagamit kasi I don't feel the need to be absent, to miss my classes because I'm happy in school. So, mababait yung mga bata dito Sa school ko, hindi ko alam sa ibang school pero alam nyo, kahit yung mga friends ko na nagtuturo sa China, mga international schools din, mababait din talaga yung mga bata. Kasi ito yung mga bata nga na, alam mo yun, nagbayad sila eh. Ginagasod lang sa nila tong pag-aaral nila sa mga international schools. Sobrang mahal ng mga tuition dito. So, ayun. Okay lang po ba? Okay, nasagot ko na po yata yung tanong na yan. Umanda na naman yung questions. Anong oras na ba? Kamusta po ang behavior? Finally, I was a J1 visa teacher na thank you po sa guide mo sa akin before. You're welcome po. Ano po first step? Kasasabi ko Okay po, first step. Ulitin ko, no? Para sa United States, ang first step, i-google mo yung pangalan ng visa sponsor. Ma'am, ano po yung mga visa sponsor? Na-post ko na po. Pakihanap po sa wall ko, no? Pinost ko na siya, na-repost ko na rin ng maraming beses. I-google mo yon. May mga post din ako na may mga link na. Makikita mo rin naman yan kung tsatsagaan nyo. Okay? So, ang first step, makapunta ka sa website ng J1 Visa Sponsor. Gumawa ka ng account doon, libre lang.
At ang mga susunod na steps ay doon mo na rin malalaman hanggang makarating ka na ng United States. Ganun lang po yun kasimple. Doon ka mag-upload din ng documents mo sa website. Ganun din sa international schools. Kailangan mo lang mapuntahan ang website ng recruitment platform, gumawa ka ng account mo, doon ka din magsagot ng mga tanong at mag-upload ka doon mga documents mo. At ang mga susunod na steps ay doon mo na rin malalaman. Okay? So, yun lang po talaga. Importante makarating ka muna sa website. So, again, sa J1, kahit ilang visa sponsors pwede mong applyan ng sabay-sabay. Hindi mo kailangang i-disclose. Sasabihin mo sa API, nag-apply din po ako sa Faces. Huwag mo na sabihin. Okay? Hindi naman nila yun kailangang malaman. Pag international school naman, isa lang nagawan mong account, okay na. So, yung ibang mga account doon, may bayad yung iba wala. So, suggestion ko, mag-invest na kayo doon sa may bayad. Kasi ako, meron akong account sa libre. Wala akong nakuhang job doon. Dito, once nung nag-subscribe ako doon sa may bayad, doon ako nakakuha ng mga invitations. Okay? So, pakitingin po, actually, lahat na po nasa wall ko talaga. As in, lahat na. Pati kaluluwa ko, na-post ko na doon, char. Yung mga teachers lang kasi, sa totoo lang, medyo tinatamad. Ewan ko ba, gusto lahat isinusubo para mga estudyante natin. Okay. Kung makita na naman yung mga tanong. Bumabalik-balik kasi yung unang mga tanong po. Hindi po ata papasa ang hindi kagalingan dyan, ma'am. Ano po ibig sabihin nyo ng hindi kagalingan? Hindi po makakakuha ng trabaho. Ito po, seryoso to. Okay? I'm talking to you. I'll be straightforward. Hindi makakakuha ng trabaho sa ibang bansa yung mga teachers na una, syumad. Pangalawa, walang tiwala sa sarili. Okay? Kasi makikita yun sa interview, lalabas yan timid ka, may pagdududa ka sa sarili mo, kakayahan, wag na lang mag-apply. At syempre, hindi naman kailangan na cum laude. Ako, wala po akong cum laude. Hindi man ako ganyan. Nakapasa lang, ganun. Hindi kailangan ang IQ mo 140 at least. Hindi. Okay? Pero, napaka-importante na pag in-interview ka na, ay ma-impress talaga sila sa'yo. Okay? Michael, sa Russia po, first step, ganun na rin po yun. Sa totoo, yung sinabi ko, international school, worldwide po siya. Nagkataon lang, sa Russia ako nakakuha ng trabaho. Okay? Yun po ang totoo. Kasi may nag-invite din naman sa akin mag-interview sa Vietnam. May nag-invite din sa akin mag-interview sa South Korea. Pero nasa Russia na ako. So sabi ko, I'm under contract. So, ganun. So, yung mga recruitment platform po na yun, worldwide po yun, ha? Kaya hindi nyo na kailangang isa-isahin. Paano po pag sa Spain? Paano po pag Portugal? Paano po sa Russia? Paano po? Iisa lang. Andun na lahat ng bansa. Okay? Inaano nyo ako, char. Joke lang po, Ma'am, Judes. Pero nasagot ko na rin siguro. Siguro naman narinig. Age limit. Una muna. Age limit. Sa USA, walang age limit. Sa mga international schools, depende sa country. Okay? Sa Russia, hindi ko alam ang age limit. Parang 62. May nabasa ako. 62 years old pag lalaki, 57 pag babae. Pero pwedeng mali ako. Tsaka, depende sa school. Malay nyo, wala silang pakialam sa edad. Paano ka nakakuha ng teacher position dito sa Russia, please? Yun na-explain ko na po. Naggawa po ako ng account sa isang recruitment platform. Anong recruitment platform? Scroll. Saan mo makikita? I-Google. Or doon sa post ko sa Facebook. Andun na po lahat, pati link. Okay? And then, nung meron na akong account dyan sa Scroll, nakita ko ng principal namin. So, after nun, in-email niya ako. Sabi niya, "Hi Sharon, I am this, my name, I am," sinabi niya yung name niya, "I'm the principal of the secondary here at blah, blah, blah. I am interested in interviewing you for a teaching position as a middle school science teacher. Would you accept
like an appointment. So, syempre, yes. So, panel interview, nakapasa naman ako. And, yun na, nag-process na ng visa. Ayan na. How to apply po? Nakakalok. Okay. How to apply? Ulitin ko na naman yung sinabi ko. Gumawa ng account. Yan, paulit-ulit na lang ako. Gumawa ng account. Kung USA, gumawa ng account sa J1 Visa Sponsor website. Kung international school, gumawa ng account sa mga recruitment platforms. Nasa ng J1 Visa Sponsors, nasa wall ko po. Nasa ng mga recruitment platforms for international schools, nasa wall ko din po. Ma'am Jane, wow, kamusta? Kamusta na dyan sa atin eh? Hello, Ma'am Jane. Good luck. Alam ko nag-a-apply ka din. Good luck. Merry Christmas, Ma'am siya, sa inyong lahat dyan. Ingat palagi. Salamat po. I'm currently in Kyrgyzstan. Safe ba sa Russia right now? Buhay pa naman po ako. Walang ban for travel from Philippines to Russia. Wala rin mga Pinoy na nag-request ng repatriation. Tuloy naman ang buhay namin dito, so safe. Kung ang iniisip niyo po ay yung war. Hopefully, walang bumagsak ngayon na drone. So safe. I'm good. We're good. Magkano ang nagastos? Well, nasa na yun? Pinost ko na rin to, pero kung ito total ko po, nasa $400 lang yung nagastos ko papunta dito sa Russia. Kasi mostly sagot nila yung pamasahe, tapos binalik nila sa akin yung gastos ko sa visa application. So yung mga gastos ko lang papunta ng Russia, yung mga personal ko, halimbawa yung pagpapa-apostil ko ng mga documents ko, pagpunta ko sa Manila, kasi taga Bicol ako. Syempre mga pamapamasahe, pagpunta sa Legazpi, kasi maraming mga agencies na kailangan mong punta, either nasa Manila or nasa main city sa region mo. In my case, sa region 5, mostly nasa Legazpi. So, napakalit lang yun, $400. Diba? Mga ganun lang po yung nagastos ko. How many hours of teaching usually binibigay foreign teachers? Parang, depende sa school year eh. Minsan, parang, depende din sa subject na tinuturo mo. Kunyari, dito sa school ko, yung iba, 16 loads, 16 blocks ang turo sa isang linggo. Yung iba, 24. Ako, 28. Ako yung pinakamalaking teaching load dito sa school namin. Kaya wala akong homeroom, wala akong club, wala akong mga extra duties. Yung ibang teachers merong extra duties. So, pero kung compare ko yung Philippines, USA, at dito sa Russia, sa international school ko dito sa Russia, ito yung pinaka-light ko na teaching load. Okay? Tas, mabait yung mga bata. Masaya ako dito, syempre. At dito din ako pinakamalaki ang take-home pay compared sa US. Syempre, mas lalong compared sa Pilipinas. Kamusta naman dun? Okay, so hindi po ata papasa. Wala po discrimination dyan. Wala naman, hindi naman ako discriminate. Nasabi ko na kung anong magkano na dastos ko. How many hours, nasabi ko na rin. So, di ba 28 yung teaching load ko? Hindi naman yun 28 hours a week. Nasa mga 19 hours a week lang yung teaching load ko dito. Okay? Hindi po monthly ang mga recruitment platform, 1 year po. 1 year ang subscription sa mga recruitment platform, sa Scroll, sa Teacher Horizons. At Teacher Horizons, libre. Ang Scroll or TS ay $50 1 year. Ang Search Associates, mas mahal. Alam ko, yung mostly, itong mga kasamaan ko dito ng mga foreign teachers sa Search Associates sila. So, habang nasa US kayo, panis-panis lang na sa inyo. Kaya kung nasa US kayo on J1, ang next step ninyo, mas maganda, international school. Pwede kayong dumiretso from US to the new country. Sa totoo, mas maganda yon. Ang suggestion ko, kung J1 ka, dumiretso ka from US. Huwag kayong dadaan ng Pilipinas kasi mahirapan kayo sa OEC. Yun ang pinakamahirap na, tawag dito, na requirement. Doon ako natagalan, doon ako na-stress. So, required lang naman ng OEC kung galing ka sa Pilipinas, papunta sa ibang bansa. So, ibig sabihin, kung hindi ka magagaling sa Pilipinas, papunta sa ibang bansa, hindi mo kailangan ng OEC. So, kung nasa US ka, dumiretso ka na.
Best template for CV, Ma'am Apple, basta yung mga Canva, yung mga resume builders, on one page lang. Dapat, tapos, pero pinaka-importante kung mag-a-apply kayo sa international school, dapat makita nila kung anong curriculum ang experience mo. Okay? Wala silang pakialam sa mga semi-seminars unless yung seminar mo or workshop mo ay internationally recognized. Halimbawa, meron kang seminar sa advanced placement or AP or kaya IB or International Baccalaureate o kaya IGCSE na mga trainings, yun lang importante. Otherwise, kunyari sa DepEd ka, mga training mo sa DepEd, huwag nyo na isali, pampahaba lang yan ng resume, hindi naman yan nila yan kailangan. Okay. Opo, Ma'am Be, actually, lahat po ng mga nag-invite sa akin po, sila po yung nag-contact sa akin. Yung school nga sa Vietnam, American School of Vietnam, tinignan ko yung nila, school, ang ganda-ganda. Minessage nila ako sa WhatsApp. Nakita daw nila yung account ko doon sa scroll. Tapos, kung interested pa raw ba ako. Sabi ko, nandito na ako sa Russia. So, wow, Ma'am Apple, alam niyo bang buhay ko Salamat sa pabituin, in fairness. Thank you, Ma'am, sa star, Ma'am Apple. Kalain mo yun. Okay. So, yun po pag gumawa kayo ng account sa Scroll, sa Scroll or TS, isa lang yan. Search Associates, Teacher Horizons, Teacher Way, at kung ano-ano pa. Meron akong nilista 7 yata yun nasa wall ko lang. Either, kayo yung mag-apply kayo, apply. May botones ang naman ba? May nakita kang school, di ba? Hinahanap nila biology teacher. Apply. Or sila yung makakakita sa'yo. So, ganun po. So, in my case, sila lahat ang nakakita sa akin. In-email lahat nila ako. Ang taray, di ba? So, ayusin nyo yung mga email nyo. Tanggalin nyo na yung mga subscription nyo dyan. Ang dami-dami nyo ng email ng horoscope, Viagra. So, wow, light. Lang load compared dito sa Philippines. Napaka-light po talaga. Mag-preview na siguro ako para mapansin sa school. Walang teaching demo. Wala akong na-experience sa teaching demonstration. So, walang mga ganong pabibo. Interview lang talaga. So, dito sa school ko sa Russia, panel interview. So, ang nag-interview sa akin yung Russian na principal at yung Amerikano na head ng DP program. Okay? So, Ma'am Apple, salamat ulit sa pabituin mo dyan. Ngayon lang ako naka-experience na in fairness Okay, wala na ako nakitang tanong na hindi ko pa nasagot. Okay, sabi ko 30 minutes lang, anong petsa na? Lumampas, 1 oras na rin ako. 1 hour din ako nakapag-live. Okay, hopefully nasagot ko yung mga tanong ninyo. So, ang suggestion ko sa inyo, ngayon, yung mga hindi pa dyan nakastart na yung wala pang ka-experience, January na po. Alam nyo, interview time na sa United States at sa mga international schools. So, kung hindi pa kayo nakapag-start ng kahit ano, bilis-bilisan nyo na kasi medyo nauubusan na po kayo ng oras. Kailangan nyo kasi ng time para sa visa application din. So, isummarize ko lang, kung sa United States, apply ka sa J1 Visa Sponsor. Paano to gagawin? Pumunta ka lang doon sa website ng J1 Visa Sponsor. Saan makikita yung mga J1 Visa Sponsors? Na-post ko na po yan sa Facebook. Nakailang beses ako nag-post. Pakihanap na lang po. Actually, nasa featured post lang yan Alam niyo yung mga page, meron sa taas na featured post. Andun lang po yun. So, hindi yun nagagalaw. Hindi yun natatakpan. Pati yung international school. So, again, J1 Visa Sponsor, gawa ka ng account sa kahit gaano karaming J1 Visa Sponsors, doon ka magsasagot ng tanong, upload mo yung mga documents mo doon, PDF, okay? PDF lang po, wag na pong colored, black and white. Mostly po ng mga website ay may limited lang 5 MB. So, yung mga ini-scan nyo, PDF lang, black and white. Wag na yung mga colored kasi hindi kakasya yung kanilang, siguro yun lang yung data na or memory. Tama yung data, na acceptable nila. And then,
yung mga susunod na steps, malalaman mo na from their staff. Sila ang kukontak sa nyo through email. So, importante, gawin mo muna yung account mo online, doon sa website nila. Sa international school naman, ganun din. Pumunta ka sa website ng mga inilista ko na recruitment platform, gumawa ka doon ng account, isa lang doon ang kailangan mo. Ang suggestion ko, doon ka sa may bayad. Pero, eto lang ha, once nag-start kayo ng application, be aware na malalaman ng school nyo na nag-a-apply kayo. Kasi isa po sa pinaka-importanteng requirements nila ay ang recommendation. At least 2 supervisors, 1 colleague. So, wag nyo nga awayin yung principal nyo, yung head nyo. Wag muna, makipagplastikan muna kayo kung balak nyo mag-abroad. Kasi kailangan nyo po talaga sila. Kung ikaw naman ay J1, nasa United States ka, asikasuhin mo, make sure na hingiin mo ang personal contact, email, ng iyong assessing admin, principal, assistant principal, or kung sino man na supervisor mo na sa US. Kasi, di ba, palipat-lipat yan ng school, pwedeng lumipat din ng district or state. So, kailangan mong may way para makontak sila. Humingi ka na rin ngayon ng recommendation letter na may pirma nila. Dapat wet signature. Okay? So, dapat nasa official school letterhead. At make sure na recommendation letter mo, nakaklaro doon ang iyong job, job description, anong tinuturuan mo, anong subject, anong curriculum, NGSS ba, Common Core, IB, AP, basta yun, lahat ng ganun. Tapos nakalagay doon, ano yung connection mo doon sa nagre-recommend sa'yo? Principal mo ba siya? Assistant principal? Kailan mo kayo nag-start magkaroon ng ganong professional relationship? From this year to this year. Mga ganun. Tapos, syempre, kung ano-ano ng mga sinasabi, di ba? Hopefully, maganda yung recommendation na ibigay sa inyo. So, yun po. Meron pa ba akong, ay wow, may star na naman. Salamat, Ma'am B. Maganda pala mag-live. Maganda pala mag-live, no? Naubos yung, grabe, gawa ako ng gawa ng mga reels sa videos, etc. Pero anyway, thank you po sa mga tanong nyo. Hopefully, nasagot ko siya. Salamat sa mga nagbigay sa akin ng stars, in fairness. Alam nyo, bihirang-bihira ako naka-experience ng ganyan eh. Thank you po. Mabuti pa yung mga kumakain ng tae, diba? Sorry. Yung ba, yung wala kakwenta-kwentang mga content, pero ang dami yung mga past stars na mga ano. Anyway, hopefully, nakatulong tong live na to sa inyo at nagbigay ng linaw. Currently on your extension, ano ma'am, end of your 5th year. So, halimbawa, mag-start ka ma'am, on your 5th year, mag-start ka ng subscription mo ng September. Or kahit October. September or October, ma'am. Diyan ka mag-start. Pwede rin naman kayo mag-open na ng account ngayon eh. Huwag muna kayo mag-subscribe. Sa international schools na recruitment platform, gumawa na kayo ng account ngayon para lang ma-explore nyo. Hindi nyo naman kailangan mag-subscribe agad. Explore nyo lang. Makita nyo na anong meron dito. Saan ba yung mga applyan. International po to, worldwide. Okay? Hindi lang po Russia, ha? Applicable na to sa buong mundo. Basta may international schools. Okay? Salamat po sa inyo. Happy New Year. 2026 na. Apply na. Para next time, sa ibang bansa na kayo nagpapasko. May snow na rin. Okay, thank you po. Salamat ulit sa stars, Ma'am Apple and Ma'am B. Thank you. Happy New Year. Bye, teachers. Good luck sa inyong application. Bye.